So ngayon po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ngayon, mayroon lang po akong reaksyonan ngayon mga kababayan na kung saan nagtataka lang po ako na actually kung ano po talaga yung puno, siya din po talaga yung bunga. 'Di ba? May kasabihan tayo. Kung ang puno mangga, malamang bubunga siya ng mangga. Hindi naman siya pwedeng bubunga siya ng santol eh. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, meron lang akong gustong reaksyonan na 13 million daw ang halaga ng project ni Basti Duterte na covered court. So, ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na totoo at tama po ba talaga sa pag-estimate ninyo, maskin baka may mga engineer ha, may mga architect, o may mga contractor dyan na nanonood sa atin na nakasuporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Meron ko ipakita sa inyo na project daw ni Baste. Ayan na, project ni Baste Duterte, 13 million daw ang halaga ng naturang covered court. Ayan, so naniniwala po ba kayo na 13 million na po ang halaga ng covered court na yan? Naniniwala ba kayo na yan ay 13 million na? Ha? Ayan bumisita si Basti Duterte sa kanyang gymnasium daw na 13 million. 'Di ba? 13 million city empra budget sa barangay gymnasium. So, nakakasiguro po ba kayo na yan ay 13 million na po ang halaga niyan? Parang sahig lamang po, haligi and bubong. Maskin wala nga pong CRA. Yan lang. So paano nyo, walang pader. So paano nyo nasabi na 13 million na po ang budget na yan? Mga kababayan. Ha? Gusto ko lang itanong sa inyo kasi actually marami namang mga engineer, 'di ba? Oo, marami namang mga architect dyan, mga contractor na nakakapagtaka lang po talaga. So, kung ganun, 13 million na pala ang halaga ng covered court na yun. So, ako, 1.8 million yung project namin sa amin dati. I was SK. Ako dati. 1.8 million. May pader na siya, may CR na siya, dalawa. May upuan na siya. Pag gano'n na siya, may upuan sa gilid, ito yung court, ring, kabilaan, to stage, may bubong, may upuan siya, pahagdan yung upuan niya. So, paano nangyari na naging 13 million, parang hindi nga umabot 1 million yung gastos nun eh. Magkano lang naman yung yero, magkano lang din naman yung bakal, yung simento. So, nasaan dun banda na halagang 13 million siya? Diba? Actually mga kababayan, hindi naman po ako nagtataka kung bakit nasabi nilang 13 million yun. Kasi yun nga mismong kapatid niya na si Paulo Duterte, yung congressman, 51 billion po, 51 billion ang nakuha niyang pera na project, no? Project sa flood control sa Davao. Oo. Pero wala pong flood control. 'Di ba? Ito. Million pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman. Ito. Recently po, maraming naghahanap. Saan daw napunta yung 51 billion pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman Pulong Duterte noong panahon ng tatay niya? Tutulungan ko po kayong maghanap. So una po, maaari tayong pumunta sa DBM website. Makikita po natin dyan yung General Appropriations Act. So halimbawa pang titingnan natin, General Appropriations Act of 2024. May 3 volume po yan. Pupunta po tayo sa volume 1C. Diyan po sa volume 1C, makikita natin sa baba nakalagay details of DPWH's projects and programs. Pag kinlik po natin yan, isa po yung PDF document. Nakalista po dyan ang lahat ng projects ng DPWH na na-allocated ng pera mula sa ating annual budget. So kung halimbawa gusto nating hanapin lahat ng mga projects sa puntang Davao, madali po, i-word search lang natin yung Davao. So malilista po dyan. Halimbawa yan, Region 11, may mga allocation ng 8.2 million. Gusto nating malaman, ano nga ba? Para saan tong 8.2 million? So scroll up tayo.
Makikita natin yan. Yung item na yon ay para sa road maintenance po. Maintenance ng national road. So marami po yan. Iba-ibang items para sa infrastructure project ng DPWH sa iba't ibang distrito. So kung hahanapin nyo yung distrito nyo sa bayan nyo, ganun. Actually, ang nakalagay doon, flood control. Bakit napunta sa road project? 'Di ba? Ito ha, mga kababayan, flood control ang pinag-uusapan. Bakit napunta sa road project? Ganito po kasi yan. Yung road project na yan, alam nyo po ba kung sinong kontraktor niyan? Pamilya ni Bongo. Ngayon, yung lahat ng project sa Davao, pamilya ni Bongo ang sumalo at pagmamay-ari din ni Bongo. Ngayon, ayon sa saligang batas, na kapag isang public official or public servant, no, may negosyo katulad ng road project, contractor, gagawa ng ganito, gagawa ng ganyan, bawal pong humawak ang isang public official or government official, no, or public servant pagdating sa ganyan kasi bawal po yan ayon sa saligang batas. Ngunit ang humawak po ng 51 billion na to na instead of flood control, naging road project. Ang problema, nasaan ang road project? Sa mga taga Davao, may tanong ko po sa inyo. Nakita nyo po ba na may nagandang kalsada ang Davao? Nakita nyo po ba na may pinaayos po, no? Ang ito pa. Gaano kalaki ang 51 billion sa 3 taon? Ang ibig sabihin niya na may budget si Paulo Duterte na 46 million pesos every day, araw-araw. Paano ng isang kongresista gagastusin ng 46 million pesos sa araw-araw for the next 3 years? In comparison na sa isang lungsod tulad ng Davao, tulad ng Cebu, that has a budget of about 10 billion pesos taon-taon. So a total of 30 billion in 3 years. Paulo Duterte as a congressperson got more than the entire city of Davao and Cebu. Kailangan ng hundreds to thousands of people para lang makapagpatakbo ng isang lungsod at para makapagbigay. Diba? Biruin nyo ha, kung si Pulong Duterte tumanggap ng tawag dito 51 billion in 3 years, so 46 million a day or a month. Ay actually, a day. So saan yung gagastusin ni Pulong? Yun ang tanong ngayon. Kaya nga, nagtaka din po ako, hindi naman ako nagtaka, nag-wonder lang. Diba? Hindi na po tayo magtaka mga kababayan, kasi kung si Pulong pa nga lang, tumatanggap ng 46 million a day, 51 billion a year, in 3 years. So yung project na covered court ni Baste, hindi na po yun bago sa akin. Biruin mo yung covered court, 13 million na yun. Isipulo nga, 46 million a day. 51 billion in 3 years. Nasaan? Nasaan? Saan napunta? Wala. Yung road infrastructure, wala rin. Meron bang road infrastructure sa Davao? Meron bang napabago? Wala. Meron bang flood control sa Davao? Wala. Oo. Ito A Philippine congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. Henry Umaga Diaz reports. Diba? It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. When I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Go said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13
billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district. And when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Ngayon ang tanong, saan ba napunta yung 51 billion na yan? Wala po. Wala. So ngayon, hindi na po tayo magtaka. Like brother, like sister, like father, like sister, like mother. Ay, hindi naman mother. Yung mother kasi nila, hindi yun close ni Digong eh. So yun lang, yung aking reaction video. So naniwala po ba kayo? Yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.